Hello everyone, I'm the Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The program like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Mr. Liam, magandang umaga po sa lahat. Sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Ang kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay sumasa atin lahat. So magkita ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po lingkod ni Kristo Jesus, Pastor Maka, Apostolic Believers of Christ International. Ay mabati sa bawat isa magandang araw o umaga man, tanghali, gabi man sa atin lahat. Mga kapatid, sa oras na ito, bigyan natin na pagkataon ang salita ng Diyos kung paano po tayo mga kapatid makakamit ng kaligtasan. Wala po tayong ibang hangad, kaligtasan talaga, at yan po alam po ng Diyos. Dahil talaga ay hangad po natin ang kaligtasan, at dahil diyan binigyan tayo ng Panginoon ng pagkataon na malalaman natin ang kanyang salita upang na tayo po manatili po sa ating pananampalataya. Now, ang puso natin mga kapatid, nakatingin po ang Diyos sa ating puso. Yan po ating talakay ngayon, na ang Diyos nakatingin sa ating puso at walang nakatago sa paningin ng Diyos. Lahat ay hayag, kaya sa Kanya tayo mananagot sa araw ng paghukom. Nung habang sa liputan tayo mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon para po na maging dapat po tayo sa Kanyang pagparito ay buhay na walang ganting pala na ating hinangad na sana po ay magkakamit tayo ng pag-asa na ito. Tanda po natin ang Biblia nagpapatunay, hallelujah, na sa puso po nakatingin ang Panginoon. Kaya wala tayong may dahilan sa paghukom dahil lahat po mga kapatid ng gawa ng tao ay alam po ng Panginoon. Napakinggan natin na Biblia, hallelujah, dito po sa 1 Samuel in chapter 16 verse 7. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya, dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. So yan po mga kapatid, no? Hindi po nakatingin ang Diyos sa labas na kaanyuan. Ang Diyos po nakatingin sa puso. Dahil ang puso ng tao, mga kapatid, apat po ang kasarian. May puso na mabato, may puso na mabantok, may puso na madamo, may puso na lupa. Ayan po mga dahilan na ang Diyos po nakatingin sa puso dahil apat po mga kapatid ang uri ng puso ng tao sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, sana alam po natin ang ating puso kung saan tayo sa apat na ito. Punta natin dito sa Mateo 13:19 hanggang sa 24. Ito mga kapatid ang sinabi ng Biblia. 19 to 24. Ang
Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Tabi ng daan. Ito po ang sinabing mabantok. Tabi ng daan. Sa mabantok na lugar. So ito po sila nakikinig ng salita ng Diyos. Sino nakikinig? Yung tao. Saan papunta po ang salita ng Diyos? Sa puso. Kaya lang ang puso, hindi magkapareha po ang kasarian. Ito po ang tabi ng daan, mabantok, no? Sa tabi ng daan. Ibig sabihin, ang tabi ng daan, mga dinadaanan po ito. Sa tabi ng daan, nahulog doon ang ilan binhi. Ito po ang salita ng Diyos, mga kapatid, na pinakinggan ng tao, subalit hindi sila nakaunawa. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang binhi, mensahe. Pero nahulog po sa tabi ng daan. Anong klaseng tao ito? Pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Ang mga tao na ito hindi nakaunawa. Kaya, ang salita ng Diyos, ipinapangaral natin at pinaunawa. Baka matulad tayo sa mga taong ito na isang talinghaga sa tabi ng daan. So yun po ang mga tao na yan, hindi nakaunawa. Paano makaunawa kung hindi ipaunawa? So ibig sabihin, hindi sila nakaunawa ng salita ng Diyos. Dumating si Satanas at inagaw ang salita ng Diyos na nakatayo na sana sa puso. Kasi pag nakinig tayo ng salita ng Diyos, nagustuhan talaga natin yan. Nagustuhan natin. Kaya lang, hindi natin nawaan. Kaya yung napakinggan natin, nabaliwala. Kasi inalis na Satanas sa puso natin. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi nakaunawa. Ayan po Yun po sila nahulog sa tabi ng daan. Sa verse 20, ito naman nahulog, mapatid, sa mabatong lugar. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad, ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap. Hindi taimtim, mabato. So pag mabato ng lugar, hindi talaga matili po kung magtapon ka ng binhi, kung sabihin natin palay, anong klaseng binhi itapon mo sa mabato, bihira lang po tutubo yan. Kasi mabato talaga. Lalo na po nakapatong sa bato. Ngayon kung ang puso natin mabato, ito po ang mangyari sa verse 20-21. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad, ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap. So, saan tinanggap ang salita ng Diyos? Sa puso. Pero hindi mataimtim ang kanilang pagtanggap. Bakit? Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Ito mga bato, hindi magtatagal sa salita ng Diyos. Pagdating ng pagsubok, pag-uusig, lalo na po sa ating ministry, kasi hindi po sa lahat ng panahon ay sagana po tayo. Hindi sa lahat ng panahon ay masaya po tayo. Hindi po sa lahat ng panahon talaga ay tayo po ay sabihin natin maunlad. Mayroon panahon talaga na dadaan tayo sa pagsubok, kabigatian, pang-uusig, panlait, paninira. Pero dahil po mataimtim lang, ibig sabihin tinanggap ang salita ng Diyos, accept tayo, gusto natin maging alagad ng Panginoon, maging Christian po tayo. Pero sa kabilang mga pagsubok, kabigatian, diyan na po ay tatalikod na po sa pananampalataya. Ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Okay? So, tinanggap na sana nila.
Kristiyana, marunong na magpuri sa Panginoon, nakilala na ang Panginoon, pero pagdating ng pag-uusig at paghihirap, kaagad tumalikod sa panampalataya. Kini-question pa nga ang pagka-Christian. Christian naman ako, bakit ganito nangyari? Diba? So, ganun minsan ang ating katayuan. Ito po ang pusong mabato. Kaya matahimtim lang, natanggap natin sa ng Diyos. Pagdating pag-usig, mga pagsubok, kapigatian, agad tayo tumalikod sa pananampalataya. Maliwanag po sa 3:21. Ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Now, tinanggap na natin si Kristo. Kristiyan na nga tayo. Nagpupuri na sa Panginoon. Tayo po talaga ay marunong manalangin, marunong pasalamat. Ngayon, pagdating ng pag-usig, dahil Kristiyano po talaga tayo, talagang susubukin na ating pag-Kristiyano kung talagang tunay ba, tulad ng isang ginto, na ito po hindi maparangalang ginto, pag hindi po dadaan sa mga, sabihin natin, prosiso. Kinalot po sa lupa yan, sinunog po yan ng bulmil, at saka, ano pang ginawa nila, asitinin ba yun, sinunog po para talabas sa pagtunay pag-ginto. Ganon din tayo mga manampalataya. Kaya hindi natin pwede i-question. Pero bakit? Kasi ang puso po, mga batid, mabato. Iyon pong dahilan. Dahil mabato ang puso, hindi talaga magtatagal ang pagka-Kristiyano kung pagkamananampalataya ay agad sila tumalikod. Dahil po sa pag-uusig at mga kahirapan. Yan po. Nang kahirapan sa salimutan, ito'y kabahagi lang po. Makatumbas po ito sa kahirapan ni Kristo na kanyang nadaanan. Nauhaw siya, sinampal piniringan, nagpasaan ng cross, pinako, namatay dahil po sa atin. Hindi po tayo makatumbas. Pero nag-iwan ng halimbawa ang Panginoon Kristo para tularan natin ang pagtitiis niya. Pero ngayon, kapag hindi po tayo manatili, ibig sabihin, mabato ang puso natin. Dahil mabato, hindi talaga magtagal, tatalikod tayo sa pananampalataya. Ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Wala talaga. Nagtaka tayo, bakit wala si brother, wala si sister? Alam niyo anong klaseng puso yan. Ano man ang katuwiran nila, ang Diyos pong nakakaalam. Dito po, in-explain na po ito ng Panginoon Kristo. Pag ganun po, pag hindi magtatagal ang pananampalataya, kaagad tumalikod, mabato ang puso nila. At dahil mabato yan, hindi talaga magtatagal ang kanilang paglilingkod bilang Kristiyano. So ganyan po ang katayuan natin. Sabihin mo na, Pastor, grabe na si Pastor, naghatol naman sa atin, ang Diyos po ang humatol sa atin ngayon. Kasi ang Panginoon salita po dito, salita po ito ng Diyos sa buhay ng anak. So alam na po ng Diyos ang puso natin. Anong klaseng puso? Dito po, in-explain na po ito. Kapag hindi magtatagal, mabato po ito na puso. 20. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi. Ang lugar kasi, puso yan. Kasi ang salita ng Diyos, papunta ng puso natin. Yung po mabato na lugar, ibig sabihin ang puso mabato kasi ang salita papunta po sa puso nang galing po sa pakinig. Hallelujah. Galing sa pakinig, pumasok sa puso. Yung po sinasabi ni Job. Kapatid, 11:12 sa Job. Hindi ko nagkamali o 10:11 na galing sa pandinig, ito po ay papasok sa puso. Itong salita ng Diyos. Yun po. So, itong lugar na ito, ang lugar na ito, tinutukoy dito, puso. Kasi papunta po ang salita ng Diyos sa puso natin. Alam natin yon.
nakaukit sa puso natin salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Ang salita ng Diyos nakaukit sa puso natin. So itong lugar na ito, tinutukoy ang puso. May lugar na tabi ng daan, may lugar na mabato, at may lugar na ito po madamo. Matinik na damo. No? So yun po lugar, puso natin yan lugar mga batid. Yan po ang ibig sabihin na mananaklat. Mabatong lugar, yun po puso natin mabato. Kaya hindi pwede mga batid, hallelujah, na tayo po ay sabihin natin na grabe naman si pastor. No? Grabe naman si pastor na lumato na po sa atin ang puso natin mabato at saka mabantok. Salita po ito ng Diyos. Wala po tayong pinagmalaki kung mataas natin. Salita po ito ng Diyos. No? Hindi po tayo makapagsabi na ito'y ating hatol sa ating kapwa. Hindi po. Ito talaga ay mabato na lugar. Hallelujah. So yun po ang nais ng Panginoon na malaman natin. Now, dito sa 22, kapatid, 13:22, hinga natin. Sa 22, ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Yan na po. Ito naman matinik na damo. Itong klase naman na lugar na ito, puso na ito, matinik at madamo. Now, alam natin, kayo na po humusgal sa inyong sarili. Alam po ninyo anong klaseng puso kayo. Kasi dito po diniscribe po ng Panginoon at ikaw nakikinig ngayon, alam mo anong klaseng puso ka. Anong klaseng puso tayo. Kasi pag ganito, alam mo na, madamo ang puso mo. Sapat sinabi dito, mga pinsatin dito, ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Hanap po natin ang binhi, salita po ng Diyos yan. Then, Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Yan pong dahilan. So, ito matinig pala, nakinig na nga, simba na nga, nakinig sa pastor, nakinig kay father, nakinig kay brother, sister. Pero ang hangad niya sa puso niya, hangad niya na ano ang mga bagay sa mundo at naghangad siyang yumaman. Gusto niyang mayaman. At ang mga bagay sa mundo, nakita niya, gusto kong sakyan mahaling, gusto kong bahay talagang maganda, gusto ko na may negosyo, may lupa. So yun po ang ating inahangad, matinik, madamo na puso yan. No? Alalahanin sa salimutan na ito at nais natin yumaman, makalimutan natin salita ng Diyos tuloy. Kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Paano mamunga na ang gusto natin, mayaman tayo, gusto natin maraming pira, gusto natin na magkaroon tayo ng sasakyan marami, bahay maganda, lupa, negosyo pa, ano pa. Yun na po nakatanim sa puso natin. So yun po, matinik at madamo na puso yan. Eh kung nakakala mo yun, saan ba talaga ang nais mo? Mga bagay sa limutan? Gusto mo lang mayaman? Ang salita ng Diyos, wala talaga. Hindi po mabubunga ang salita ng Diyos sa puso natin. Pag ganun po ang ating iniisip, hindi mabubunga po ito ang salita ng Diyos. Pero, kapag hindi po yun ang mas malaga sa atin, hindi mo masama, may bahay kang maganda, hindi mo masama yun kasi lahat galing sa Panginoon yan. Pero hindi siya nasabi na dahil po sa kayamanan mo, umasa ka na lang sa kayamanan at saka ano ang karunungan, anong nakamtan mo. Bigay na po ng Diyos yan. Kapag doon tayo makapokus sa mga bagay sa limutan, aani tayo sa pagkabulok. Walang makuha natin. Yung puso na yan, matinik at madamo. Now, 23. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y napakarami ang bunga. Ang iba'y marami,
at ang iba na may katamtaman lang. Amen. Na ito pang-apat, mabuting lupa. Ibig ang puso natin, mabuting lupa. Ay ibig sabihin, pag tinanggap natin sa puso ng salita ng Diyos, naunawaan natin, ginagawa natin yon. Kasi ang hindi makaunawa, hindi siya makagawa. Pero kung naunawaan natin sa salita ng Diyos, ginagawa natin yan, sapagkat nagkaroon tayo ng pangunawa. Kaya pinapaunawa para magawa. Pero kung hindi ka makaunawa, ang dyablo kaagad dumating at alisin yung salita ng Diyos na nakatanim na sana sa puso natin. Yun po nahulog po sa tabi ng daan. Ibig sabihin, mabantok na puso. Iba ang bato, isip mo mabantok. Ang bato, hindi talaga basta-basta yan. Ang mabantok, kaya mo yan, sabihin natin, saksakin mo ng matulis na bagay, ay nakakuha ka ng lupa kahit mabantok. Daan kasi. Pero yung bato, saksakin mo man yan ng matulis na bagay, hindi ka basta-basta ano dyan. Kung sabihin natin, siya po ay tatagusan. Kasi bato. So, madamo, mabato, itong mabantok, at may lupa. Ito sa 23, lupa talaga ito. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. So, ang mabuting puso, i-direct na natin. Kasi mabuting lupa. Ang mabuting puso, yung nakikinig ng salita ng Diyos at nakaunawa. At nakakaunawa nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Kaya, dahil sa nawa natin, ginagawa natin yon. Sa ginawa natin yon, magbubunga tayo sa paningin ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. So, kung ikaw nakapokus ka sa mga bagay sa libutan, ito po kasi ang matinik na puso. Kahit sumasamba siya, nanalangin man, nagpasalamat sa Panginoon, kung nakaalam sa salita ng Diyos, pero sa puso niya, gusto niyang maangkin niya ang bagay sa libutan at gusto niyang yumaman, kaya nakalimutan ang salita ng Diyos. Di ba ang linggo araw sa pagsamba? Pero bakit ang tao nagtatrabaho? Hallelujah. Bakit nagtatrabaho ang tao? Alam naman natin na linggo para sa pagsamba sa Panginoon. Bakit sa trabaho ang tao pumunta? Bakit? Nakahilig kasi sa salimutan ang puso niya. Bakit? Kulang pa sa kanya ang Lunes hanggang Sabado at ang Linggo na para sa Panginoon, nagtatrabaho pa rin magkapira. Yun pong nanghangad yumaman at naghangad ng bagay na nais niyang makamtan. Kasi ganoon lang po yan, bibili ka ng mga bagay para makakamit ka. Magtrabaho ka para ka magkapira. Kaya nagkapira ka, mabili mo yung gusto mong bilihin sa sanlibutan. At dahil may pira ka, baka yumaman ka talaga. Kaya nakalimutan natin ang sinabi ni Pastor, ni Father at ni Brother Sister tungkol sa kaharian ng Panginoon. Di ba? Tama, mali? Tama po. Ikaw, alam mo puso mo kung bato yan, kung yan mabantog ba, yung talaga ay madamo, alam mo po, alam mo din na yun, lupa yung puso mo. Ang ibig sabihin, nakinig ka ngayon sa ating aral at nakaunawa ka. At dahil naunawaan mo yan, masayang-masaya ka kasi alam mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi pag hindi ka nakaunawa, dahil ito po ay nakahilig sa salimutan ang ating puso. Mayroong mabato, ito mabato, pagdating ng mga pagsubok, kabihatian, sa salimutan, pag-usig, kaagad tumalikod sa panampalataya. Diba? Kini-question minsan ng tao ang kanyang pagkakristyano. Dahil sa mga pagsubok, kahirapan, kini-question po yan ng mga mabato. No? Mabato na puso. Yung mabantok na naman, nakinig na nga, hindi nakaunawa, yung nahulog sa tabi ng daan, pumunta sa tanas. Kinuha po yung salita ng Diyos na kanya napakinggan. Diba? Sinabi sa 19, ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Wala na. Wala na po. Kasi nakaunawa. Bakit nakaunawa? Saan ang tagapagturo na nagsasalita hindi po pinapaunawa? Pinapaunawa po natin ang pag-aaral. Hindi na
parang comics lang, basa-basa, pagkatapos tapon. Hindi po. Pinapaunawa to sapagkat hindi ka makaunawa kung wala mong papaunawa. Kaya basta mabasa ba? Mabasa po mga kapatid. Hindi tayo makaunawa pag hindi tayo binigyan ng tagapagpaunawa. Kasi yun po ang sinabi po ng bating kay Felipe. Ang sabi niya, paano makaunawa ako kung wala magpapaunawa sa akin? O, di ba? Sa Gawa, Kabanata 8, talata 31. Ganito po ang sinabi po ni Felipe sa isang bating. Hallelujah. Tatlong po, 31. Ito po sinabi po, mga kapatid. Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isaias. Tinanong siya ni Felipe kung nauunawaan niya ang kaniyang binabasa. Sumagot ang opisyal, "Hindi nga eh. Paano ko mauunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin?" Inaniyaan. So yan po paano makaunawa ako kung walang magpaunawa sa akin? Maliwanag po dito si Felipe po na nakapunta sa Samaria. Pinasamahan ng anghel po ang isang bating. Ito mga kapatid. Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isaias. Tinanong siya ni Felipe kung nauunawaan niya ang kaniyang binabasa. Sumagot ang opisyal, 31. "Hindi nga eh. Paano ko mauunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin?" Diba? Kaya pinapaliwanag natin. So, 4 po ang uri ng puso ng tao sa paningin ng Diyos. Saan ka ba? Dito sa lupa? Mabantok? Madamo? O bato? Kasi sa verse 20, ito po ang lugar ng mabato na puso. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad. Ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Meron po ang mabato. Alam mo na ngayon, bakit wala na sila? Mabatong klaseng puso yan. Kahit anong sabihin mo, mabato. Bakit mabato? Ang kanilang kapatid nais ang mga bagay dito sa sanlibutan. Di ba? Ano po ang kanilang kalagayan? Hallelujah. Ito mabatong lugar. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad. Ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. So, ayaw nga maghirap. Christian na nga, pero ayaw maghirap. Si Kristo nga, nagpasaan ng cross. Pero tayo mag-Christian ngayon, ayaw maghirap. At dahil po na ayaw na maghirap, yung mong dahilan, tumalikod sa pananampalataya. Simbahan nga, sinabi, malayo yung pastor. Hindi makaya yung pastor, malayo po yan. 3 oras, takboy ng sakyan yan, malayo talaga, pastor. Sunod na lang. Anong klaseng puso yan? Mabato. Kunting pagsubok, kunting pag-uusig, dahil sa ating mga Christian, wala na. So alam mo na, mabato ang puso nila. Pero kahit mabato ang puso, kahit mabantok ang puso, kahit na po matinik ang puso, papalitan tayo ng bagong puso ng Panginoon. Kaya itong dahilan ngayon, bakit nakapag-post tayo ng mga video, para malaman mo ngayon anong klase yung puso natin. 22, itong matinik. Sa pagkakadyaman,
at alanin sa mundo, ito din nangyari. 22. Ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Yan po. Kasi ang laman ng puso natin, nanghangat tayo yumaman at maangkin natin ang mga bagay. Kaya hindi magbunga talaga. Tanda po natin na ang lahat ng sanga na hindi magbunga, pinuputol po yan ng Panginoon. Pinuputol po yan at igatong sa apoy. Ayon po sa John 15 and verse 6, pinuputol po ang mga sanga na hindi nagbubunga. 23. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y napakarami ang bunga. Ang iba'y marami at ang iba na may katamtaman lang. Kahit na katamtaman lang tayo, basta magbunga lang tayo sa paningin ng Diyos. Pero may nagbunga ng marami at ang iba nga, sabihin natin ay marami-rami lang, no? At may katamtaman. Kasi katamtaman lang tayo. Tulad Billy Glory, basta nagbunga tayo sa paningin ng Diyos. Kaysa wala. Kasi ang hindi magbubunga, itatapon. Kapatid, dito sa John 15 in verse 6, mga kapatid. Pakinggan natin ha. Ito po sinabi na Biblia. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo, at pagkatapos ay tinitipon at tinihahagi sa apoy para sunugin. So bakit? Kasi dito po sa 5 na ang nakikinig at gumagawa, siya ang magbunga ng marami. Ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. So, yung nakinig pala at gumagawa, mamunga ng marami. Tama, na kung nakaunawa tayo, anong kasunod? Sa ating pong unawa, di ba ginagawa? Hindi na nakaunawa tayo, tulog lang pa rin tayo. Hindi po, kaya pinapaunawa para gawin natin. Hindi mo magawa ang napakinggan natin kung hindi mo unawaan. Kaya pinapaunawa ng Diyos para magawa natin at magbubunga tayo, di ba? Ako ang puno ng ubas. Ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Tayo po yan, mga sanga. At ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. Ang taong nanatili sa akin at ako sa kanya ang mamunga ng marami. So tama si Mateo na sinabi sa 13:23, ngunit ang lupa na lugar, yung nakinig ng salita ng Diyos at nakaunawa at nagbubunga ng marami, ang iba ay marami-rami at ang iba ay katamtaman lamang. Kahit katamtaman lang tayo sa paningin ng Diyos, basta magbunga lang tayo para hindi tayo matapon sa apoy. Igagatong kasi sa verse 6, ang hindi po namumunga, yung manatili. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo. Bakit tinatapon at natutuyo? Sino bubunga? At pagkatapos ay tinitipon at tinihahagi sa apoy para sunugin. Ayan po kasi hindi makapagbunga sa verse 4. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Hindi tayo makapagbunga talaga pag hindi makakabit sa puno. Now, accept tayong Christian tayo. Kaya, nagpupuri tayo sa Panginoon. Pero pag hindi magbunga tayo, puputulin tayo sa kanyang puno. At anong mangyari sa atin? Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Hindi mamunga. Bakit tumalikod sa panampalataya yung iba? Mabatid. Yun po ang mabato na puso. Pagdating ng paghihirap, pag-uusig, panglalait, agad tumalikod sa panampalataya. Yun po, hindi manatili sa akin, ay hindi magbubunga. Kaya, dahil naman po tayo sa Panginoon,
wala na pong panahon, magbubunga pa tayo. At dahil magbubunga tayo, igagatong tayo sa apoy. Ayon sa verse 6. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo, at pagkatapos ay tinitipon at tinihahagi sa apoy para sunugin. Na gusto mo, sunugin ka sa araw ng paghukom. Huwag naman. So kaya, basang-basa po ng Diyos ang puso natin. Ito ba'y mabantok, tabi ng daan? Ito yung bato ba? Ito ba ay masagbot, kumbada mo? O ito ba'y pure na lupa? Kung lupa ang puso natin, ako pisong-palataya at naniwala ako na nakaunawa ka ng aral na ito. Kaya kailangan mabatid natin alam ang salita ng Diyos. Ngunit, ang sinabi ng Biblia sa Ezekiel 11:18, papalitan. Dahil yung puso natin na mabantok at sabihin natin mabato o kung madamo, papalitan yan ng Panginoon para po tayo po'y maging masunurin. 11:18-19 dito sa Ezekiel. Pakinggan natin, kapatid. At sa inyong pagbabalik, alisin ninyo ang lahat ng kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan. Babaguhin ko ang inyong puso at pag-iisip, nang hindi na kayo maging masuwayin, kundi maging masunurin at tapat sa akin. So, babaguhin ko ang inyong mga pag-iisip at inyong mga puso at hindi na kayo maging suwain, kundi maging masunurin na kayong tapat sa akin. Babaguhin. Kaya ngayon, ito. Alam mo naman pala na itong puso natin mabantok kasi dahil po sa nagkakaunawa, yun po, mabantok. At saka, mabato, ay ibig sabihin, kunting pagsubok, kunting suliranin sa buhay, tumaligid sa panampalataya. Ito naman madamo, sabihin natin, ang hangad na yumaman at mga bagay sa limutan, hindi nagtatagal ang salita ng Diyos. So, alam na po natin, saan tayo sa tatlo nito, o pang-apat, ang lupa. Ito po ay nakakaunawa ng napakinggan at ginagawa. Kasi kung naunawaan mo yun, ang sunod yan, ginagawa. Naunawaan mo kasi, bili ka ng bitsin, bili ka ng asin, bili ka ng suka, bili ka ng bigas. So nakabili ka talaga sapagkat ang utos sa iyo, naunawaan mo. Pero kung hindi mo nawa ng utos, hindi ka makalakad, hindi ka makapunta sa department store para magbili ka. At naunawaan mo, kagad ka lumakad at binili mo ang pinabili ng magulang mo. Ganun lang po ang ating Ama sa Langit. Pinapaunawa po ito para ngayon alam mo kung anong klaseng puso tayo. Ito mabantok, bato, ito ba ang madamo o pure na lupa. Ikaw nakakaalam. Ikalamat po sa lahat ng mga viewers natin, listeners, dito po si channel sa Facebook. Aming kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po Lingkod Kristo Jesus, Pastor Pumaka, Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa ba't isa, the grace of our Jesus Christ be with us. Amen.